Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ialay marawitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay inako niya't inirang tao. Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Muli po magandang umaga sa lahat at magandang araw po sa mga nakapakinig, lalong-lalo na yung mga wala sa ating bansa. Naway patuloy kayong nakadama ng kagandahang loob ng Diyos at naway puspusin kayo ng Espiritu Santo, ang banal na Espiritu na nagpapabanal sa ating lahat. Patuloy din po natin idalangin lahat ng mga bagong halal na mga politiko natin, kahit pa hindi natin yung mga hindi natin sinaportahan, naway sila'y pagkalooban ng Diyos ng biyaya ng karunungan sa pamamagitan ng Espiritu upang sila'y mamuno sa atin na may katatagan, ng may pagmamahal at may pagbibigay halaga sa bawat isa sa atin. At ngayon mga kapanalig, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao, at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na pinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno, at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Di kaginsagin say lumindol ng napakalakas,
Ano pat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan nang makitang bukas ang pinto. Hinugot niya ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig ng patira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag, siya pati ang buon niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at inahinan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Ako poon buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati ang iyong kautusan. Noong ako'y tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Nahahandang harapin mo ng mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon paroroon ako sa nagsugo sa akin. Walang isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo." Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan. At ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nanalig sa akin tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa lahat sa inyo, mga kapanalig kong nakapakinig, nanonood, at sa mga kasamahan ko dito ngayon sa ating munting kapilya. Siguro po,
yung sa mga mahilig magbasa ng Biblia, lalo po sa Ebanghelyo, siguro naiinis kayo sa mga disipulo ni Jesus, no? Lalong-lalo na sa mga unang bahagi. Minsan nakakainis sila dahil parang hindi nila alam ang kanilang ginagawa, di ba? Kasama nila si Jesus, palagi silang napagsasabihan, yung iba naman ang reaksyon ay hindi maganda, no? Minsan napadaan sila sa isang lugar, sa Samaria, at sabi nila, Panginoon, paulanan niyo po ng apoy ang mga iyan. No, sana mamatay na lang ang mga iyan. No? Yung iba naman sila Pedro, hanggang sa dumating ang panahon na si Jesus ay dakpin, maraming nangako na hindi aalis. Ngunit si Pedro, no, ang pinuno ng mga apostol, mga disipulo nung una, ay siyang unang umalis, lumayo, at hindi lang, no? Siya pa ay hindi kinilala sa Jesus dahil sa kanyang takot. Nakakainis tingnan, nakakainis pakinggan, parang hindi natututo sa Panginoon. At nung nagbabasa ako kagabi, sabi ko lang, doon ko lang napapatawad ang mga ito, kahit sa kanilang kahinaan ng loob. Bakit mapapatawad? Dahil alam na Jesus at naiintindihan ni Jesus, ang ating Panginoon, ang kanilang kahinaan nung mga panahong kasama pa niya sila. Paano? Sabi ni Jesus, ngayon paroroon ako sa Ama. Natatakot na ang mga disipulo noon. No? Sabi niya, paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala mang isa sa inyo magtatanong dahil sila'y natatakot. Diba? Ikaw ba naman iiwanan? Ikaw tong nagyayabang, ikaw tong hindi ganong kanais-nais ang sinasabi, sila'y natigib ng kalungkutan dahil sila'y iiwan na ng kanilang inaasahan. At ito yung Panginoong Jesus. At ito yung normal. No? Nung una pala sabi ko, nakakainis, bakit kaya talaga ganito ang mga ito? Parang hindi natututo. Halos 3 taong kasama ang Panginoon, pero kung makapag-react, wagas. Makapag-react parang hindi mga anak ng Panginoon, parang hindi mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. At ngayon, maiintindihan na natin sila sapagkat sinabi ni Jesus, kung aalis ako, may iiwanan ako sa inyo at susuguin ko ito, no, ang aking espiritu. Kaya kayong mga kapanalig sa ngayon, kung kayo'y medyo mahina pa ang loob, kung kayo'y madaling magtampo, mabilis magalit sa Diyos, mainit sa Diyos, sapagkat parang hindi nyo naiintindihan ang pangyayari sa buhay ninyo, tandaan ninyo, kapag tanggapin nyo ang Espiritu, kayo'y magbabagong buhay at magbabago ang inyong pananaw. Paano po ba iyon? Maganda balikan po natin ang ating unang pagbasa dahil dun po mas maging maliwanag sa atin kung ano po ba yung ginagampanan ng banal na Espiritu na iiwanan ng Panginoon sa araw na ito sa ating pagbasa. Dahil po sa ating unang pagbasa, no, may karanasan sila Pablo at Silas, no, mga apostol, mga sinugo ng Diyos upang mapahayag ng mabuting balita. Ito sila Pablo kasi talaga ay napakasigasig, hindi takot. Minsan may isang alipin na bata na magaling, no, magbasa ng mga how do you say it, na yung fortune telling. Magaling magbasa ng buhay ng tao at siya nandoon kumikita, pinagkakakitaan ng kanyang mga amo kasi pag alipin ka naman talaga, hindi ikaw ang may-ari ng sarili mo, may nagmamay-ari sa kanya. Kaya ito'y sinaway nila Pablo at dinasalan, nanalangin hanggang umalis ang masamang espiritu sa batang ito. At kalaunan dahil sa inis ng mga may-ari sa kanya, nagmamay-ari ng aliping iyon, siya isinumbong sa otoridad at sila Pablo at Silas ay hinuli at ikinulong. Hindi lang basta-basta ikinulong, sila'y kinalagan, no, ng mga kadena at tinalagay sa pinakadulo ng bilangguan. At ang bilangguan nila ay nasa ilalim ng lupa, nasa underground. Kaya kung titingnan mo, napakahirap naman pala ng buhay na magpahayag ng salita ng Diyos. Ewan ko lang kung kayo nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ewan ko lang kung gaano kayo katapang magsabi sa iba na ang kanilang ginagawa ay masama. Di ba? Mapapansin ko lagi pagpapasok ako ng himpilan dyan sa baba, sa labas pa lang nakikita dyan, no to abortion. Ewan ko lang kung ilan sa atin ang naniniwala pa doon at kaya pang magsabi sa ating mga kapanalig na huwag gumawa ng mga labag sa kautusan ng Diyos. At ito nga sila, Pablo at Silas, hanggang dinakip sila. Pero imbis na magdamdam, imbis na magtampo sa Diyos, ano ang ginawa ng mga ito? Nung nasa loob na sila, sila'y umawit na mga awit papuri sa Diyos. Kung sa atin yan, sa human standards na sa standards ng mga tao, sasabihin natin parang baliw ang mga ito.
parang hindi natatakot ang mga ito. Saan kaya sila humuhugot ng lakas? At dun pumapasok ang biyaya at bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Nagiging matapang tayo. Umaasa tayo sa Diyos. Kaya sila'y umaawit. Imbis na sila'y kaawaan ng mga sarili, nakita nila na bakit ko kaawaan ng aking sarili na may Diyos na mas dakila sa akin. And that's actually the beauty of the gift of the Holy Spirit na pinagkaloob sa ating lahat. Hanggang sila'y umawit at nung sila'y umaawit, nagkaroon ng sagot ang Espiritu. Na ang Espiritu kasi hindi natin nakikita yaan, na parang hangin. Pero nagkaroon ng physical na sagot ang Espiritu. Paano? Nagkaroon ng isang lindol. At ang lindol na iyon ay umanig sa lupa at nakalagan lahat, nagbukas ang lahat ng pinto na dahil sa takot ng bantay ng oras na iyon, sa pag-aakalang nakawala ang lahat ng mga nakakulong, nais niyang magpakamatay, no? Patayin ang kanyang sarili. Ngunit nung nakita ito ni Pablo at Silas, kanilang sinabi sa kanya, Ginoo, huwag niyo pong gawin ang iyan. No? Napakaganda, di ba? Imbis na magdamdam, imbis na magmukmok, imbis na magalit sa Diyos, sila pa itong nagligtas ng kaluluwa ng bantay ng panahong iyon. Kasi in our case, kapag ganun ang nangyayari sa atin, pag may problemang dumating, kapag may mga sakit na dumating, iniisip natin, Lord, parang pinabayaan mo ako ha. Lord, para yatang hindi mo ako mahal. Ano bang saysay ng mga dasal ko, Panginoon? No? Nagsisimba ako lagi, nagbibigay naman ako. Bakit ganito ang nangyari sa akin? Siguro kung ganun ang ginawa ni Pablo at Silas, nagbago, no, ang direksyon ng kanilang buhay. Ngunit hindi. Bakit? Dahil nakita nila at damang-dama nila ang biyaya ng Espiritu at ang bunga nito na magpakatatag at magtiwala sa Diyos dahil ang Diyos ang may akda ng lahat. Kaya nga, imbis na silang ililigtas, sila ang nakapagligtas dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. At ano ang bunga ng pagliligtas na iyon? Ang taong iyon, yung bantay ng kulungan, ay naging kaanib ng simbahan dahil nakita niya kung gaano kadakila ang Diyos kahit kina Pablo at Silas na nandun sa kulungan sa mga oras na iyon. Mga kapanalig, no, ilang araw na lang, no, atin na naman pong gunitain ang Pentecostes. Nawa kung kayo ay hindi pa ganun katatag, hindi pa ganun katapang, hindi pa ganun katibay dahil napakahirap ng buhay. Hingin niyo sa Panginoon, Lord, ipagkaloob niyo sa akin ang banal na Espiritu. Bigyan niyo po sana ako ng puso at isipan na katulad kina Pablo at Silas, no, na nagkaroon ng tapang sa kabila ng kanilang karanasan ng kahirapan. Panghuli mga kapanalig, nais ko po kayo idulog po natin sa mahal na ina. No, last misa ko dito, hindi ko matandaan, siguro last week, sinabi ko sa mga kapanalig natin, tularan natin ang pananampalataya ni Maria na puspos ng Espiritu. Paano po ba nananampalataya si Maria? Alam niyo, kung titingnan natin yung buhay ni Maria, hindi ito ganun kaganda. Di ba, nung umpisa pa lang ng kanyang buhay, nahirapan na siya. Nung sinabi pa lang ng anghel na siya'y magdalang tao, anong nangyari? Anong sinabi? No? Sabi ni Maria, paano mapangyayari ito? Ako'y dalaga. Paano mapangyayari ito? Baka patayin ako. Hanggang sa dumating sa dulo ng kanyang buhay, palagi siya nagtanong, Panginoon, paano mapangyayari ito? Ngunit sa kabila ng lahat, siya'y napaawit sa galak. No? Yung tinatawag nating Magnificat. Napaawit dahil alam niya na kahit sa hirap ng kanyang buhay, kahit may mga bagay na hirap siya intindihin dahil sa pamamaraan ng Diyos, mas kita niya na mas malaki, mas dakila ang Diyos kaysa lahat ng kanyang karanasan na hirap at mga pagsubok galing sa Diyos. Kaya mga kapanalig sa araw na ito, dalangin natin ang bawat isa. Idalangin niyo lahat ng mga kapanalig natin na nahihirapan at hindi na nakakakita ng kadakilaan ng Diyos. Na tulad nila Pablo at Silas at iba pang mga apostol, kanila'y matanggap at makita ang biyaya ng banal na Espiritu na nagbibigay tapang at lakas sa ating lahat na magtiwala sa Panginoong Diyos. Bago umakyat sa langit, ipinangako sa atin ni Jesus ang isa pang katulong na makakapiling natin tulad niya. At ang ating po'y tutugon,
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga pastor, naway magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangangaral na ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang pagsikapang mabuti na gawin ang anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na kapangyarihang magiging kaakibat ng lahat ng ating ikikilos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga matatanda, mga nangungulila at mga may karamdaman, naway ating ipadama ang ating habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, tagapagbigay ng lahat ng biyaya, masagana mong ipagkaloob sa amin ang iyong Espiritu upang makapamuhay kami ng may kabanalan at magsikap para sa pagdating ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, Ama among tupa na tubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-alay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyis sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagtubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon, aming Papa, ni Elias, aming Obispo, ng Tanang Kaparian at ng buong sambayan ng iyong tinipon ngayon. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, lalong-lalo na sila San Agustin ng Canterbury, San Luis Maria ng Montfort, San Pedro Calungsod at Lorenzo Ruiz, at lahat na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Ngayon po'y magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa ating lahat, mga kapanarigis. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang Ito sa Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos,
Sa harap mo ngayon, naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagduhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit na iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob na ligayang walang katapusan na pawang dinudulot ng banal na pakikinabang. Sa pagdiriwang ng pagpapalitan na iyong bigay at aming alay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. O makapangyarihan at mapagkalingang Ama, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho. Kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod kay Jesucristo ang iyong anak at aming Panginoon na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon.
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.